Ipinasilip ng Commission on Elections sa media ang kanilang warehouse sa Laguna kung saan nakaimbak at sinusuri ang mga vote counting machine na gagamitin sa eleksyon 2016. Target daw ng COMELEC na maipadala sa mga probinsya ang mga makina sa huling linggo ng Marso. Makibalita tayo kay John Paul Seniel. Nasa 4,000 vote counting machine ang dumadaan kada araw sa initial test ng COMELEC sa kanilang warehouse sa Santa Rosa City, Laguna. Hardware acceptance test daw ang tawag dito. It's basically running the diagnostics of the machine and using the ballots to make sure that the machines are accurately and reliably scanning the ballots and the interpretation of the results are accurate. Ayon sa Smartmatic na nagpapaupa sa COMELEC ng mga makina, may 4 na pagsusuri pang dadaanan ang mga makina bago ipadala sa mga probinsya. Sa ngayon, nasa 60,000 vote counting machine na raw ang dumaan sa initial test. Nakasunod naman daw ito sa schedule, kaya sabi ng Smartmatic, hindi nila kailangan gawing 24 oras ang trabaho rito. 77,000 vote counting machine ang kailangan ng COMELEC sa eleksyon. Tiwala ang COMELEC na kaya nalang punan ng lahat ng mga kailangan para sa eleksyon sa May 9. Patuloy ang paghahanda, patuloy ang trabaho para sa ating halalan. Sa huling linggo ng Marso, target ng COMELEC na ipadala sa mga probinsya ang mga VCM. Uunahin ang malalayong lugar. Bantay sarado ang warehouse ng mga police at security personnel ng COMELEC. Pinakamahigpit ang seguridad na ipinatutupad sa Memory Configuration Room na nagsisilbing central nervous system para sa pagpapatakbo sa eleksyon. Iilan lang ang may access sa lugar. Sa ilang bahagi ng warehouse naman, naglagay ng viewing deck kung saan pwedeng tingnan ng publiko ang nangyayari sa production area. Meron nang nakapunta ditong mga political parties at civil society organizations. Ang PPCRB has been here. So nakita na nila yan at sabi ko nga, bukas naman ang komisyon sa mga darating na mga linggo sa mga grupong interesadong makita yung facility. Alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang voting hours sa eleksyon ngayong taon. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, 54.4 million ang rehistradong botante para sa eleksyon 2016. Pinakamalaki sa kasaysayan. Aabot naman sa 18,083 positions ang kailangang punan. Sa Martes, magsisimula na ang campaign period para sa mga tatakbo pagka-presidente, vice-presidente, mga senador at party list. Pero walang papayagang mangampanya sa March 25 na Good Friday. Sa March 25 din dapat ang simula ng kampanya para sa mga tatakbong kongresista at sa lahat ng lokal na posisyon. Pero dahil sa mahal na araw, kinabukasan na ito magsisimula. Nagpaalala rin ng COMELEC na simula February 9, bawal na sa mga kandidato ang mag-endorso ng produkto. Kaya pwede na rin tanggalin ang mga commercial billboard na may mukha ng mga kandidato, pati na ang mga material na may mga pagbati. John Paul Seniel, GMA News.